Biro ng Tadhana, Part 3. Kahit na nakabalik na sa boarding house si Elise ay hindi pa rin mawaglit sa isip niya ang nostalgic na pagkikita nila ni Perico. Pinagmamasdan niya ang sarili sa salamin sa dingding kung may posibilidad na magugustuhan siya ng isang gwapong elitista. Simple lang ang ganda niya. Hindi naman siya magandang-maganda. Tipikal lang sa isang Pilipina, hindi tulad ni Stephanie na maputi, matangkad, matangos ang ilong at malalim na mga mata. 5 talampakan at 3 pulgada lamang siya. Medyo kayo manggi. Katamtaman ang tangos ng ilong, may kissable lips, may maitim at matingkad na buhok na hanggang balikat, at may mga matang medyo chinita. Ang talagang maipagmalaki niya ay ang kanyang magandang katawan. Kung sa ugali naman titingin ang isang lalaki, depende siguro sa isang lalaki dahil makaluma siya at mapagpahalaga sa kabutihang asal. Mahigpit kasi ang kanyang mga magulang sa mga bagay na iyon. Sa mga material na bagay, hindi naman siya maramot. Nakahanda siyang tumulong basta nasa lugar lamang. Maraming nagsasabing mabait daw siya. Kaya lang daw, hindi daw siya marunong magpakumbaba. At madali raw siyang magalit kapag naiinsulto at nalalamangan. Aminado naman siya sa ganoong bagay. Ngunit para sa kanya, hindi niya iyon itinuturing na kapintasan. Ang tanong pa rin niya sa sarili, maa-attract kaya sa kanya si Perico na tulad ng atraksyong na naramdaman niya rito? Hoy! Pabiglang bulyaw sa kanya ni Erika. Baka naman matunaw ang salamin sa kakatingin mo. Ikaw pala, aniya. Maaga ka yata ngayon. Sagutin mo muna ako. Ba't panay ang sipat mo sa sarili mo? Wala lang. Napapansin kong nagmamature na ang itsura ko dahil sa konsumisyon. Napatingin siya ritong may pilyang ngiti sa mga labi. Bakit? Ano bang naiisip mong rason? Alam ko. By the look in your eyes, there must be something in it. Wala no. Akala mo lang. Kasi hindi ako vanidosa. Actually, conscious din ako sa aking look. Especially now. Humagalakhak pa ito ng tawa. Nakahalata na siya sa kaibigan. Ano ba? Sabihin mo kung may nalalaman ka. Pinaghampas pa niya ito ng tuwalya. Alam ko, may isang boy na itinatangi ang iyong pihikang puso. Naks, at siya na ang hinihintay mong dumating sa buhay mo. Bullseye, iiling-iling na naisip niya. Tamang-tama ang hinala nito. Kahit itanggi niya sa sarili, kusa naman iyong ipinapakita sa kanyang mga kilos. Nagkakamali ka. Pagsisinungaling pa rin niya. Come on, umamin ka na. Pamimilit nito. Alam ko naman ang lahat eh. Sige nga, sabihin mo sa akin kung ano ang nalalaman mo. Sinabi na sa akin ni Stephanie na dumating na ang kapatid niya na si Perico. Ipinakita niya sa akin ang picture. Day, ang gwapo. Latinong-latino. Ay, sabi pa nga ni Stephanie, inihatid ka pa raw at nakipagkwentuhan pa raw sa'yo ng matagal. Okay, totoo yun. Pero, it doesn't mean na nagkakagustuhan na kami. Bakit sinabi ba ni Stephanie na liligawan ako ng kapatid niya? Wala no. Ni imahinasyon yata ng babaeng yun. Hindi nun iisiping pwede kayong magkaroon ng relasyon ng kapatid niya. Napakataas kasi ng tingin niya sa lahi nila. Ako lang ang nagbigay ng konklusyon na, alam mo, darling Erika, imposibleng mangyari ang iniisip mo. Sabihin na natin gusto ko si Perico.
At sabihin na rin natin gusto rin niya ako. Sa palagay mo kaya, tatanggapin ako ng mga magulang niya at kapatid na matapobre? Love conquers all. Sabi nga, at sabi pa ni paring Balagtas, o pagsintang labis ang kapangyarihan, 10 mag-aamay kanyang nasasaklaw, at kapag pumasok sa puso ni Numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Tama ba yun? Ewan. Nagpatuloy na lang siya sa pagsipat sa kanyang sarili sa salamin. Para sa akin, imposible akong magustuhan ni Perico. Kapatid nga lang daw ang turing niya sa akin. Magpasalamat na nga ako at itinuring akong kapatid, samantalang si Stephanie, alipin ang turing sa akin. Huwag kang mawala ng pag-asa, sister. Malakas ang vibration kung gusto ka rin ni Perico. Hindi na siya kumibo dahil sa totoo lang, nagkakaroon siya ng pag-asa sa mga pangungusap ni Erika. Sana may psychic ability nga ito at totoo ang sinasabi nito. What Elise did not expect ay nang matutunton ni Perico ang kanilang boarding house. May kasama itong driver. Sabado noon at nag-iisa pa din siya, may pasok kasi si Erika. Tiempong-tiempo at solong-solo nila ang pagkakataon. Buenos dias, bati nito sa kanya nang bumungad ito sa pintuan ng kanilang boarding house. Naiwan ng driver nito sa sasakyang nakaparada. Dito lang pala kayo nangungupahan? Ikaw pala, tuloy ka. Wala siyang malamang sabihin. Gusto niyang mataranta. Kung alam lamang niyang darating ito, bisin sana ay nakapaglinis siya ng husto. Nagkalat pa naman ang mga libro nila ni Erika. Maupo ka muna, alok niya rito. Kukuha lang ako ng juice. Thanks, anito at naupo sa isang upuan. May sala ang boarding house na iyon na tanggapan ng bisita ng mga boarders. May 3 silid at inuukupa nga nila ni Erika ang isang silid. Ang 2 silid ay inuukupa ng 2 empleyada kaya maghapong wala ang mga ito. Ilang sandali lang ay nakagawa na siya ng juice. Bumili rin siya ng cookies sa tindahan. Pasensya ka na kung wala akong maipamerenda sa'yo. Pagtatapat niya. Kumakain ka ba ng ganito? Nangiti lang ito sa sinabi niya. Ano naman ang palagay mo sa akin, sosyal? Anito. Sosyal ka naman talaga dahil mayaman kayo simula sa mga ninuno nyo. Pahayag niya. Alam ko, hindi ka sanay sa pagkain ng mahihirap. Baga itong ngumiti. Ikaw talaga, parang hindi mo ako kilala. Kahit naman anong pagkain okay sa akin basta walang lason at malinis. Bakit nga pala nadaan ka? Meron ba akong maitutulong sa'yo? Curious na tanong niya rito. Nakangiting tinapunan lamang siya nito ng sulyap. Elise, alisin mo na nga ang formalidad mo. Bakit hindi mo ako tratuhing isang ordinaryong kaibigan? Magkaibigan naman talaga tayo, di ba? Nangiti na rin siya. Okay, pero mabuti at may time ka pang dumaan dito. Saan ka ba papunta dapat? Hindi ako nadaan, talagang sinadya kita. Nagsama lang ako ng driver dahil hindi ko gaanong kabisado ang Maynila. Sabi kasi ng tatay mo, uuwi ka raw ngayon. Kaya nagdesisyon akong kunin ang address mo rito para sunduin ka. Total, humingi ako ng bakasyon kay Papa. Iniwanan ko muna sa kanila ang posisyon ko sa aming kumpanya. Napalunok siya sa narinig. Hindi niya malaman kung ano ang sasabihin. Mamamasyal ka lang? Oo, at ikaw ang pinapasyalan ko. Naumid siya.
Para siyang isang torping lalaki na hindi makapagsalita sa nililigawan. Pero kung wala kang ginagawa, basag nito sa namagitang katahimikan. Samahan mo naman akong mamasyal sa mall. Mamimili ako. Sure. Mabilis naman niyang sagot kahit patambak ang kanyang mga schoolworks. Wala na akong gagawin pa. Hindi naman gaanong lumawig pa ang kanilang usapan. Nagbihis na siya upang samahan ito. Pinili niya ang pinakapaborito niyang damit. Isang flesh tone na blouse at isang itim na slacks. Nagsandals na lamang siya. Sa suot niyang iyon, bahagyang lumabas ang hubog na kanyang katawan. 10:30 ng umaga sila umalis ni Perico ng boarding house. Hindi pa man sila gaanong nakakapamasyal, ay niyaya na siya nitong kumain sa isang mamahaling restaurant sa Makati. Isang malaking lobster at assorted seafoods na may mga friends, susis ang in-order nila. May imported wine pa. Maganda ang ambience, malalayo ang mga misa sa isa't isa. Kaya may kaunting privacy sila sa kanilang pag-uusap. Ngayon lang ako nakapasok sa ganitong restaurant. Pag-amin ni Elise kay Perico. Okay dito, sabi nito. Dito ako unang kumain nang dumating ako kaya alam ko ang restaurant na ito. Nagsiserve sila rito ng mga European dishes as well as Filipino dishes. Ang mahal yata ng mga ito. Mura lang yan. Mas mamahalin ang mga napasukan kong mga restaurant sa Europe. Sinimulan na niya ang pagkain. Ngunit nag-aalangan pa rin siyang kumilos sa harap nito. Nag-aalala siyang baka mapintasan ang table manners niya. Ayaw niyang may mapuna ito sa kanyang hindi maganda. Saang mga bansa ka ba napunta sa Europe? Tanong niya para lang hindi siya mailang. Una, sa Espanya. Paglalahad nito. Nandoon kasi ang mga kamag-anak namin. Nakapunta rin ako sa Alemanya, Italia at Pransya. Anong lugar naman ang nagustuhan mo roon? Siguro marami ka nang naiidip na mga Italians, Germans at French. No, bero niya rito. Nagkibit balikat ito. Oo, may mga nakarelasyon ako pero lahat walang seryoso. Lahat ay sandaling mga relasyon lang. Wala sa mga Europeans ang hinahanap kong babae. Mas gusto ko ang katulad kong Pilipino. Pihikan ka yata. Ano ba ang hinahanap mo sa isang babae? Wala sa loob na naitanong niya. Matagal bago ito nagsalita. Waring, tinitimbang muna kung paano iyon sasabihin sa kanya. Katulad mo, simple lang. Napalunok siya sa narinig. Na-tense tuloy siya at hindi na nakapagsalita dahil baka masira lang ang puwes niya. Isa pa, gusto ko sa babaeng pakakasalan ko ay yung kayang pakibagayan sina mama, papa at si Stephanie. Ayoko kasi na nag-aaway sa iisang pamilya, dagdag pa nito. Sa narinig na iyon ay lalong naumid ang kanyang dila. Parang nabawasan ang pagdiriwang sa kanyang puso dahil ang pakibagayan si Stephanie ay tila mahirap mangyari. Mga ka-lovely, hintayin niyo po ang part 4 sa kwentong ito na magpapaantig sa inyong mga puso. At huwag kalimutang mag-like, share, comment sa ating video. At huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick the bell para ma-notify kayo sa mga bago nating uploads. At sa mga gustong magpa-shoutout, mag-iwan lamang kayo ng comment sa comment section.
At sa mga nais magpadala ng sariling kwento, pwede ninyo itong ipadala sa aking email linlove7@gmail.com o di kaya sa aking FB Lovely Ko. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Ito ang inyong Ate Lovely. God bless and more power.